Kabanata 55, Ang Pagkakagulo. Tumuloy si Ibarra sa kanyang gayinete at nagmamadaling naghanda ng isang maleta. Kanyang binuksan ang kaha at kinuha ang lahat ng salapi na naroon at isinilid sa supot. Ang mga ihas ay kanyang inipon at ibinaba ang larawan ni Maria Clara. Kanyang isinakbat ang isang balaraw at 2 revolver at pumunta sa lalagyanan ng mga kasangkapan. Maya-maya ay may nakarating na 3 putok na malalakas na dumating ang mga Gwardiya Sibil. "Buksan ninyo ang pinto, sa ngalan ng hari. Buksan niyo ito at kung hindi ay gigibain namin ang pinto." Natigilan si Ibarra. Lalaban sana siya ngunit nagbago ang kanyang isip. Binuksan niya ang pinto at pumasok ang mga Gwardiya Sibil at hinuli si Ibarra. "Hinuli namin kayo sa ngalan ng hari." "Bakit? Sa kwartel na lang kayo magtanong. Ako ay napapailalim sa inyo at inaakala ko na ito ay malulutas sa sandaling oras tamang. Kung gayon, nangangako kayo na hindi kayo tatakas, hindi namin kayo gagapusan. Ito ay kaluwagang ipinagkaloob ng alperes. Ngunit kung kayo'y tatakas..." At si Ibarra ay dinakip ng mga Gwardiya Sibil. Diyan nagtatapos ang Kabanata 56, Ang mga sabi at kuro-kuro. Kinabukasan pagkatapos ng gulo, ang mga lansangan ay tahimik. Sinilip ni Hermana Rufa sa bintana si Hermana Pute at nginitian siya nito. "Sus, ang akala mo isang misa de gracia, isang kastilyo." "Maraming putok. Sabi nila, mga pangkat daw ni Batnadang Pablo." "Mga tulisan ba?" "Hindi marahil. Ang balita ay ang kwadrilyero na kalaban ng mga sibil. At yun ang dahilan kung bakit hinuli si Don Filipo. Sinasabing may 14 na patay." At nagsimula na ring maglabasan ang iba pang mga tao sa lansangan. At nagsimula nang maglabas ang mga samot-saring balita. Tinangka daw kasi ni Ibarra na itakas si Maria Clara kaya pinagtanggol ni Kapitan Tiago ang dalaga sa tulong ng mga Gwardiya Sibil. Nasugatan daw si Kapitan Tiago at dadalhin sa Maynila. Dumating ang isang lalaki sa umpukan ng mga nag-uusap. "Kagagaling ko lamang po sa tribunal at doon ay nakita ko si Don Filipo at si Don Crisostomo Ibarra. Ang mga nangyari kagabi ay pinagtapat ni Bruno. Tulad ng alam nyo, ipakakasal ni Kapitan Tiago ang anak sa binatang Kastila. Ito ay dinamdam ni Don Crisostomo Ibarra at tinangka daw maghiganti at patayin ang lahat ng mga Kastila pati na ang kura. Kagabi daw ay nilusob ang kwartel at kumbento. Mabuti na lamang at sa awa ng Diyos, ang kura ay nasa bahay noon ni Kapitan Tiago. Marami daw ang nakatakas. Sinunog daw ng mga sibil ang bahay ni Ibarra at kung hindi ito nahuli noon, siya din ay susunugin." Samantala, isang utosang babae ang nagsabi na nakita niya sa looban ng isang kapitbahay ang bangkay ni Lucas na nakabitin sa sanga ng isang punong santol. At dyan na natatapos ang Kabanata 57, Vae Victus. Balisa ang mga sibil na nasa kwartel. Panay ang kanilang pagbabantay sa mga batang sumisilip sa puwang ng rehas upang tingnan ang mga nadakip. Naroroon ang alperes, Direktor Silo, Doña Consolacion at ang kapitan ng halatang malungkot. Bago mag-ikasyam, dumating ang kura at wala sa loob na naitanong siya sa alperes sina Ibarra at Don Filipo. Kasunod niya ang isang parang batang umiiyak at duguan ang salawal. Hinarap sa kura ang 2 tanging buhay na nabihag ng mga sibil. "Ito po ang matapang na nagtanggol at nagtakas sa kanyang mga kasama. Kaawaan niyo ako, Ginoo. Maawa po kayo sa akin. Hindi na po ako muling papasok sa pasyo." "Isang loko-loko ito. Gusto niyang tumakas kaya siya ay nasugatan sa pigi. Ang 2 ito ang tanging buhay na nadakip. Ano ang pangalan mo?" "Tarsilio Alasigan." "Ano ang ipinangako sa iyo ni Crisostomo Ibarra para lusubin ang kwartel?" "Si Crisostomo Ibarra ay kailanman hindi na ipag-alam sa amin." "Huwag kayong magkaila dahil di ay tinangka niyo kaming mabigla." "Namamali kayo.
Pinatay niyo sa palo ang aming ama, kaya nagiganti kami. Yun lang. Ngayon patayin niyo na ako at wala kayong maalam sa akin. Dalhin niyo ang mga taong ito sa kadadalahanan ng mga bangkay. Nakikilala mo ba ito? Nakita niya ang kanyang kapatid na si Bruno, natadtad ng sasak. Si Pedro, na asawa ni Sisa, at kay Lucas, na may tali pang lubid sa leeg. Dahil sa patuloy nitong walang imik, kahit sa sino sunod-sunod ang pagtatanong sa kanya, nagpuyos sa galit ang alperes. Inutos na paluin ng yantok si Tarsilio hanggang sa magdugo ang buong katawan nito. Paluin ninyo hanggang sa pumutok ang katawan. Nakikita mo ba ito? Ngayon ko lamang po nakita. Igapo siya sa bangko. At patuloy na ipinahirapan ng gusto si Tarsilio, lalo na sa pamamagitan ng paglubog sa isang balon hanggang siya ay mamatay. Nang matiyak na patay si Tarsilio, ang binalingan naman ay ang isang bilanggo. Ang pangalan di umano ng bilanggong ito ay Andong Lokoloko. At kaya napunta sa pasyo ay upang magbuwas, sapagkat pinakain ng bulok ng biyanan nito. Ginoo, sabihin ko na po, magtatapot na po ako. Mabuti kung gayon. Hala, tignan natin. Ano ang ngalan mo? Andong po, Ginoo. Ang apelyido mo. Anong salita ang dadagdag mo sa inyong pangalan, Andong? Andong Lokoloko po. Ano ang hanap buhay mo? Tagakapon po ng niyo, Ginoo. At dalila ng aking biyanan. Sino ang nag-utos sa inyo sumama sa paglusob sa kwartel? Wala po, Ginoo. Ang tinatanong ko sa iyo ay kung sino ang nag-utos sa inyo mag-alsa. Anong pag-aalsa, Ginoo? Bakit ka naroon sa pasyon ng kwartel? Ang aking pambiyanan ay pinakain ako ng bulok at tira-tirang pagkain. Umila po ang aking tiyan. Pumunta po ako sa pasyon na kalapit ng kwartel. Ako'y nagkuhan at matapos kong magkuhan ay nakarinig ako ng maraming putok ng baril. Pasok sa bilangguan. Ngayon di hapon na ay dalhin sa dulong bayan. Kabanata 60. Ikakasal na si Maria. Tuwang-tuwa si Kapitan Tiago sapagkat hindi siya nahuli o natanong man lamang. Hindi rin siya nakuryente o nabilanggo sa ilalim ng lupa. Dahil dito, siya ay nagpamisa sa mahal na birhen sa Antipolo, Birhen del Rosario at Birhen del Carmen. Kung hindi na imbitahan si Kapitan Tiago sa pamahalaan, masamang kapalaran naman ang dumapok kay Kapitan Tinong. Tulad ng karamihan, siya ay inimbitahan ng pamahalaan. Di nakabuti ito sa kanya ang paglalakbay sa iba't ibang tanggapan nito sapagkat siya ay lumabas. Siya ay may sakit, putlain, namamanas at di palaimig. Hindi na rin siya bumaba ng bahay dahil nangangaba itong baka batiin siya ng isang pilibustero. Alam ni Tiago ang ganitong sinapit ni Tinong. Sa bahay ng filibustero. Magandang araw sa inyo, Don Tiago. Sinarili ni Doña Victorina ang usapan. Nararapat lamang barilin si Ibarra dahil sa isa siyang pilibustero. Hindi ba? Go. Clara, kamusta ka na? Ayos lang po. Ano kaya ang pakiramdam ni Maria Clara sa kanyang nalalapit na pag-iisang dibdib? Sa wari, desidido na si Tiago na ipakasal si Maria Clara sapagkat nakining-kinita niyang siya ay maglalabas-masok sa palasyo sa sandaling maging manugang niya si Linares. Si Linares ay tagapayo ng Kapitan General, kaya't inaakala ni Tiago na siya ay kaiinggitan ng mga tao. Kinabukasan, ang bulwagan ni Tiago ay puno ng mga bisitang Kastila at Inchek. Nanguna sa mga ito si Padre Salvi, Padre Sibial, ilang Franciscano at Dominicano, ang alperes na ngayon ay tenyente at magrado ng komandante, ang mag-asawang de Espadanya, si Linares, nagpahuli ng tating at si Tenyente Guevara ng mga sibil. Alam niyo ba si Maria Clara? Oo nga, at maganda ngunit ang mangmang naman. Kaya lamang daw siya ikakasal dahil bibitayin ang kanyang mahal na si Ibarra. Go. Ano? Talaga? Go. Sa narinig na Maria, lalo siya nasaktan at naghirap ang kalooban. Iniwan niya ang mga babaeng nag-uusap. Ang pulong naman ng mga lalaki ay nag-uusap tungkol kay Ibarra
at ang kura. Go. Ang kura ay lilipat sa Maynila. Hindi naman bibitayin si Ibarra gaya ng Gumburza. Ito ay ipapatapon lamang. O Maria Clara, saan ka pupunta? Aalis na po ako. Nagtungo sa azotea si Maria. Nakita niya ang bangkang pasadsad sa mga sadsara ng bahay ni Kapitan Tiago. Puro ng damo ang ibabaw ng bangka at may lulo nitong dalawang lalaki. Bumaba ang isa sa lulan ng bangka at pinanhik siya. Si Ibarra, nakatakas siya sa tulong ni Elias. Maria, nandito lamang ako upang magpaalam at nais ko sana sabihin na pumapayag na akong magpakasal kayo kay Linares. So, Ngunit Ibarra, napilitan lamang ako alang-alang sa napayapa akong ina at sa dalawa kong ama na nabubuhay pa. Ngunit wala akong ibang pag-ibig kundi ikaw lamang, Ibarra. ako ay mamamaalam na. Parating na ang mga gwardya sibil. Bilisan mo upang hindi ka na muli mahuli ng mga gwardya. Kailangan ko na talagang umalis, mahal ko. Paalam na. Lalabas ako ng sagwan at magpapahabol sa mga gwardya. Ikaw naman, Ibarra, ay tumakas na at magmadali ka. Sige na, takas! Adios! Nagalis ang sombrero si Elias at yumukod si Maria. At doon, Kabanata 61, ang barilan sa lawa. Habang mabilis na sumasagwan si Elias, sinabi niya kay Ibarra na itatago siya sa bahay ng isang kaibigan sa Mandaluyong. Ginoong Ibarra, sumama ho kayo sa akin. Naitago ko na ho ang inyong mga kayamanan sa puno ng baliti. Sa gayon ay may magagamit kayo sa tuwing babalik kayo sa bansa. Elias, bayaan mo akong bumawi sa iyo. Alam kong malaki ang atraso ng pamilya ko sa pamilya mo. At alam ko rin na dahil sa kanila, nasuyang ang kan mo. Kung gayon ay sumama ka sa akin, pumunta tayo sa ibang nayon at mabubuhay tayong payapa. Ngunit, Ginoong Ibarra, hindi ako maaaring sumama sa inyo sa ibang bansa. Ang pagkamatay ng aking bayan ay parang pagkamatay ko na rin. Pamanhin talaga, ngunit hindi ako makakasama sa inyo. Nang padpad sila sa tapat ng palasyo, napansin na nagkakagulo ang mga bantay. Pinadapam muli ni Elias si Ibarra at tinakpan ng maraming damo. Nang mapadaan sila sa tapat ng palvorista, sila'y pinatigil at tinanong ng bantay si Elias kung saan ito nanggaling. Hoy, ikaw Indio, saan ka nang galing lang hong Maynila? Nararasyonan ko lamang ho ng damo ang kukumat ng kura. Ganun ba? Kung gayon ay sige, maaari kang tumuloy. Ngunit mag-iingat ka dahil may isang presong nakatakas. Ganun ho ba? Kung ganun ho ay kayo huwag mag-alala, kayo aking papaalalahanan kapag meron ako nakita. Kumbinsido ang bantay sa paliwanag ni Elias, kaya ipinatuloy niyo sa pagsasagwan at pinagbilinan na huwag mapapasakay sa bangka sapagkat katatakas pa lamang ng isang bilanggo. Kung may huli daw ito ni Elias, siya'y bibigay ng gantimpala. Nilarawan ng bantay ang bilanggong tintukoy ay nakalebita at mahusay magsalita ng Kastila. Nagpatuloy sa pagsasagwan si Elias. Lumihis sila ng landas. Pumasok sila sa isang ilog, Betong. Inaawit ni Balagtas upang akalain siya ay taga Panefensya. Umaga na nang sabitin nila ang lak. Pero sa di kalayuan, namangga nila ang isang palwa ng mga sibil na papalapit sa kanila. Pinahiga ni Elias si Ibarra at tinakpan niya ito ng bayong. Nahalata ni Elias na hinahadlangan sila sa baybayin, kaya sumigaw itong patungo sa binongan. Ngunit nagbago rin ang direksyon ng palwa. Tinawag sila, iniisip ni Elias na magbabalik sa bunga ng ilog Pasig. Nahurol ni Elias na nagpagtilukan sila na walang laban-laban. Isa pa wala silang dala ni isang mga sandata. Mabilis na nagubad ng damit si Elias. Senyor, tumakas na ho kayo. Ngunit papaano ka? Wag ho kayo mag-alala. Magkita tayo sa Noche Buena sa puntod ng inyong nuno. Sige na! Ang atensyon ng mga sibil sa palwa ay nakasaysay sa bangka at natuon kay Elias. Pinaulanan nila ng punglong lugar na pinagtalunan ito. Kapag lumitaw si Elias, puputukan ito. May mga 50 di pa lang ang layo ni Elias sa mga pampang. Napo na mahabol sa kanya sa kasagwan. Makalipas ang 3 oras, ay umalis na ang sibil sapagkat napansin nila may
bahid ng dugo sa tubig ng baybayin ng Pampanga. At siya nagtatapos